Ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na mas kilala sa pangalang Mormon ay isa sa mga pinakakilalang relihiyosong samahan na nagsimula sa Estados Unidos noong ika-19 na siglo. Sa paglipas ng panahon, lumawak ito mula sa isang maliit na kilosang relihiyoso patungo sa isang pandaigdigang organisasyon na may milyong-milyong miyembro sa iba't ibang bansa. Marami ang nakapansin sa mga misyonerong nakaputi ang polo, may suot na kurbata at naglalakad sa mga lansangan ng iba't ibang lungsod, kabilang ang Pilipinas. Upang maunawaan ang pinagmulan at kalikasan ng samahang ito, mahalagang balikan kung paano ito nagsimula, sino ang nagtatag nito, ano ang paniniwalang bumuo sa kanilang identidad at paano ito lumaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang simula ng samahang ito ay nauugnay sa karanasan ng isang kabataang Amerikano na nagngangalang Joseph Smith. Ipinanganak siya noong 23 na Disyembre 1805 sa Sharon, Vermont at lumaki sa isang panahon na kilala sa kasaysayan ng Estados Unidos bilang Second Great Awakening. Ito ay isang panahon ng matinding relihiyosong sigla kung saan maraming bagong denominasyon at pangangaral ang lumitaw. Sa kapaligiran iyon, maraming pamilya ang naghahanap ng relihiyosong direksyon, kabilang ang pamilya ni Smith. Dahil sa dami ng simbahan at magkakaibang doktrina, sinabi ni Smith na nalito siya kung alin ang dapat niyang sundin. Ang kanyang paghahanap ng sagot ang naging pundasyon ng pagbuo ng bagong relihiyosong kilusan. Ayon sa kanyang sariling salaysay, noong 1820 nagpunta si Joseph Smith sa isang kakahuyan upang manalangin at humingi ng patnubay kung aling simbahan ang tama. Doon, sinabi niya nagkaroon siya ng pangitain kung saan nagpakita sa kanya ang Diyos Ama at si Jesucristo. Ayon sa kanyang ulat, sinabi sa kanya na mali ang mga umiiral na denominasyon at hindi niya dapat salihan ng alinman sa mga iyon. Ang pangyayaring ito ay tinatawag sa kanilang tradisyon bilang First Vision. Para sa mga tagasunod ng simbahan, ito ang simula ng panunumbalik ng tunay na ebanghelyo sa mundo. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1823, sinabi ni Smith na muling nagpakita sa kanya ang isang anghel na nagngangalang Moroni. Ayon sa kwento, ipinakita sa kanya ng anghel ang lugar kung saan nakabuo ng mga gintong lamina na naglalaman ng sinaunang tala ng mga tao sa Amerika at ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga lamina raw na ito ay nakasulat sa isang sinaunang wika. Sinabi ni Smith na pinahintulutan siyang kunin ang mga ito makalipas ng ilang taon at ginamit niya ang mga ito bilang batayan sa pagsasali ng isang banal na aklat. Ang resulta ng pagsasali na iyon ay ang Book of Mormon, isang aklat na inilathala noong 1830. Ang aklat na ito ang tinuturing na simbahan na karagdagang banal na kasulatan bukod sa Biblia. Ayon sa doktrina ng simbahan, naglalaman ito ng kasaysayan ng mga sinuunang tao sa kontinente ng Amerika at ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Naniniwala mga miyembro na ang aklat na ito ay ebidensya na patuloy na nagbibigay ng pahayag ang Diyos sa sangkatauhan. Ang pangalang Mormon na madalas gamitin upang tukuyin ng simbahan ay nagmula sa isang propetang tauhan sa aklat na ito na pinangalan ng Mormon na sinasabing nagtipon at nag-ayos ng mga talaan sa kalaunan ay naging bahagi ng banal na kasulatan. Noong 6 ng Abril 1830, opisyal na itinatag ni Joseph Smith at ng kanyang mga tagasunod ng simbahan sa Fayette, New York. Sa simula, maliit lamang kanilang bilang. Gayunpaman, mabilis itong lumago dahil sa aktibong pangangaral at sa paniniwala ng mga miyembro na sila ay bahagi ng isang panibagong yugto ng banal na pagpapahayag. Ang simbahan ay unang tinawag na Church of Christ, ngunit kalaunan ay naging The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, isang pangalan na nagbibigay din sa kanilang paniniwala na sila ang simbahan ni Kristo sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo. Sa mga unang taon ng kanilang pag-aaral, nakaranas ang simbahan ng mga matitinding pagtutol at pag-uusig mula sa ibang komunidad. Lumipat ang mga miyembro mula New York, patungong Ohio, Missouri at Illinois sa paghahanap ng lugar kung saan sila maaaring mamuhay ng payapa. Ang mga tensyong panrelihiyon at pampolitika ay humantong sa marahas ng mga insidente. Noong 1844, pinatay si Joseph Smith ng isang armadong grupo habang nakakulong sa Carthage, Illinois. Ang kanyang pagkamatay nagdulot ng krisis sa pamumuno ng simbahan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang pamumuno ay napunta kay Brigham Young, isa sa mga pangunahing leader ng simbahan. Pinamunuan niya malaking paglalakbay ng mga miyembro patungong kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Noong 1847, dumating sila sa Salt Lake Valley na noon ay bahagi pa ng teritoryo ng Mexico, ngunit kalaunan ay naging bahagi ng Utah. Doon nagsimulang bumuo ng bagong komunidad ang mga miyembro ng simbahan. Ang lungsod ng Salt Lake City naging sentro ng kanilang rehiyon at administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Habang lumalago ang simbahan, nagpatuloy ang kanilang misyonaryong gawain sa iba't ibang bansa. Isa sa mga natatanging katangian ng kanilang organisasyon ay ang malakas na diin sa pangangaral. Ang mga kabataang lalaki at sa maraming pagkakataon pati na rin ang kabataang babae
ay hinihikayat na maglingkod bilang misyonero sa loob ng isang takdang panahon. Ang mga misyonerong ito ang madalas makita sa mga lansangan ng iba't ibang bansa na nakasuot ng formal na kasuotan, karaniwang puting polo, kurbata at name tag. Ang kanilang itsura ay bahagi ng disiplina at pagkakakilanlan ng kanilang tungkulin. Ang formal na kasuotan ng mga misyonero ay sinasabing sumisimbolo ng paggalang, kaayusan at dedikasyon sa kanilang misyon. Sa kanilang paniniwala, ang pagiging misyonero ay isang banal na tungkulin upang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa ibang tao. Karaniwang tumatagal ng 2 taon ang misyon ng mga lalaki at 18 buwan naman para sa mga babae. Sa panahong ito, sila ay nakatalaga sa isang partikular na bansa o rehiyon kung saan sila nag-aaral ng wika, nakikisalamuha sa komunidad at nagtuturo ng kanilang doktrina sa mga interesadong makinig. Ang arkitektura ng mga gusali ng simbahan ay isa ring kapansin-pansing aspeto ng kanilang relihiyon. May 2 pangunahing uri ng gusali ang samahan, ang mga meeting house at ang mga templo. Ang meeting house ay ginagamit para sa lingguhang pagsamba at mga aktibidad ng komunidad. Karaniwan itong may simpleng disenyo na nagbibigay din sa praktikalidad at pagtitipon ng mga miyembro. Sa kabilang banda, ang templo ay may mas marangya at simbolikong arkitektura. Ang mga templo ay tinuturing na pinakabanal na lugar ng kanilang pananampalataya, kung saan isinasagawa ang mga ritual na hindi bukas sa publiko. Ang disenyo ng mga templo ay kadalasang kahanga-hanga at may mga matataas na tore o spire. Sa tuktok na maraming templo ay makikita ang estatwa ng anghel na si Moroni na may hawak na trompeta. Ang simbolong ito ay sumasagisag sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Ang mga templo ay hindi lamang lugar ng pagsamba kundi simbolo rin ng presensya at paglago ng simbahan sa isang partikular na lugar. Sa iba't ibang bansa, nagtatayo ang simbahan ng mga templong nagiging landmark sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting lumawak ang impluwensya ng simbahan sa iba't ibang kontinente. Ang kanilang misyonaryong gawain ay nakarating sa Europa, Latin America, Africa at Asia. Isa sa mga bansang nakaranas ng mabilis na paglago ng simbahan ay ang Pilipinas. Ang opisyal na misyonaryong gawain sa bansa ay nagsimula noong 1961 nang dumating ang unang grupo ng mga misyonero. Sa simula, maliit lamang ang bilang ng mga miyembro ngunit unti-unti itong lumaki dahil sa aktibong pangangaral at lokal na pamumuno. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga pinakamahalagang sentro ng simbahan sa Asya. Maraming Pilipino ang sumapi sa relihiyong ito dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang kanilang interes sa doktrina, komunidad at mga programang panlipunan ng simbahan. Sa kasalukuyan, ang bansa ay kabilang sa may pinakamalaking populasyon ng miyembro sa labas ng Estados Unidos. Mayroon ng maraming stake, ward at templo sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa pandaigdigang antas, ang simbahan ay may higit sa 17 milyong miyembro ayon sa kanilang mga opisyal na ulat. Ang kanilang organisasyon ay may malinaw na struktura ng pamumuno na pinamumunuan ng isang pangulo na itinuturing ng mga miyembro bilang propeta. Mayroon ding mga apostol at iba pang leader na tumutulong sa pamamahala ng simbahan. Gayunpaman, tulad ng maraming relihiyosong samahan, ang simbahan ay hindi rin nakaiwas sa mga kontrobersiya. Isa sa pinakakilalang issue sa kanilang kasaysayan ay ang doktrina ng polygamia o plural marriage na isinasagawa ng ilang miyembro noong ika-19 na siglo. Ang practice na ito ay nagdulot na matinding pagtutol mula sa pamahalaan ng Estados Unidos at sa publiko. Noong 1890, opisyal na ipinahayag ng pamunuan ng simbahan na ititigil na ang practice na ito. Sa kasalukuyan, mariing tinututulan ng simbahan ng polygamia at itinuturing itong labag sa kanilang patakaran. Mayroon din mga debate hinggil sa ilang doktrina, kasaysayan at interpretasyon ng kanilang banal na kasulatan. Ang ilang kritiko ay nagtanong tungkol sa pinagmulan ng Book of Mormon at sa mga pahayag ni Joseph Smith. May mga akademiko at dating miyembro na nagsuri sa kasaysayan ng simbahan at naglabas ng iba't ibang pananaw. Sa kabilang banda, pinanatili ng simbahan na ang kanilang mga aral ay batay sa pagpapahayag at pananampalataya. Sa kasalukuyang panahon, ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay patuloy na lumalawak sa pamamagitan ng misyonaryong gawain at mga programang pangkomunidad. Mayroon silang malawak na network ng humanitarian aid, edukasyon at disaster relief na tumutulong sa iba't ibang bansa. Ang kanilang mga miyembro ay aktibong lumalahok sa mga gawaing panlipunan, kabilang ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at pagsuporta sa mga lokal na komunidad. Sa Pilipinas, ang presensya ng simbahan ay naging bahagi na rin ng relihiyosong tanawin ng bansa. Makikita ang kanilang mga kapilya sa maraming lungsod at probinsya. Ang mga misyonerong naglalakad sa mga barangay, kumakatok sa mga bahay o nakikipag-usap sa mga tao sa lansangan ay naging pamilyar na tanawin. Para sa ilan, sila ay simbolo ng dedikasyon sa pananampalataya. Para naman sa iba, sila ay representasyon ng isang banyagang relihiyon na patuloy na nagpapalawak na impluwensya. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay isang kwento ng pananampalataya, kontrobersiya,
migrasyon at pandaigdigang pagpapalawak. Mula sa karanasan ng isang kabataang naghahanap ng relihiyosong katotohanan sa isang kakahuyan sa New York, lumago ito bilang isang organisasyong may milyong-milyong tagasunod sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang doktrina, struktura at misyonaryong tradisyon ay patuloy na humuhubog sa kanilang identidad.